So our next topic is all about the adult relations in infant and toddler care. So ang adult relations in infant and toddler care is muna siya na-refer siya to the relationship between the parents, the caregivers, and the teachers. So kung paano sila ng mga adults, when ito ka adults, na sila good relationship, they can create a safe, a loving, and supportive environment for the child. So, and kung okay po ang relationship ani nga mga adults is ang bata is maka-feel siya og more secure because ang bata know nga ang people around anak nga bata is naka-connected siya and co-work together siya para sa iyang progress at para sa iyang development. So there are four elements in adult relations in infant and toddler care. So first, this is sa stages of parent-caregiver relations. So ganing parent-caregiver relations is ano lang siya, muna siya ang relationship sa parent o sa caregiver lang sa. So kani siya is muna siya ang relationship ang duha, ang parent o ang caregiver is dili na siya ingon gid nga ma-strong siya no, dili siya ingon nga dili siya bitaw mo close nga primary pala nakita. So nagili siya process step by step na process para mas mo nila ang relationship. So first is the beginning stage. Beginning stage is muna siya ang parents and caregivers start to know each other. So muna siya ang stage nga kailangan ilang sila palang ang parents at ang caregiver. They are just starting to know each other. Ga-adjust pa sila, they are still adjusting, observing sa both, sa parents o sa caregiver. So ang parents anis, ga-adjust pa siya, ga-observe pa siya kung okay ba ito siya ng caregiver para sa mga bata, sa iyang anak, o ang caregivers ga-adjust pa siya o ga-observe pa siya sa child o sa parent. So ani nga stage, ang parents is maka-feel siya og nervously and unsure, especially if it is their first time sa parents leaving their child in someone else's care. And ang caregiver po lang is dapat sila friendly, dapat sila approachable, and welcoming sa parents para ang parents is dili siya murag, dili siya ingon nga makulbaan gid nga yan ang ibili niya anak dito nila. So dapat approachable gyud ug dapat ka lang friendly ang kuan sa caregiver kay dapat di ba i-protect ang first impression as this. So kadua is the building trust. So building trust, the communication becomes more open. So aning nga stage, ang communication sa parents o sa caregiver is kana naman na siya open. Communicate na sila mo. Wala siya mag-build din na ang trust sa parents sa caregiver. The trust na ang parents sa caregiver o caregiver trust po siya sa parents. So wala siya nga begin to share some information na rin about sa bata. Parents is share na siya mga gamay nga information about sa iyang child kung saan para mas makabalo po ang caregiver kung saan niya pag-observe, saan niya pag-handle kato nga bata. And ang trust with Ali is again, develop na siya or slowly develop na siya through consistent communication and good care. Kaya makita naman sa parents nga pingan nila, gina-care nila ang ilang anak. So, diyan na nila trust nila ang parents sa iyang caregiver. And the last one is the partnership stage. So, mali siya ang strongest stage. Mali siya pinaka-strong. Kaya ang kanyang parents and caregiver is they work as a team na. Dili na ingon na individual. Gawag sila sa team. Sila communicate, wala sila antay mag-solve na sila ang problem, sila nag-share information, kung sila din communicate na sila kung saan nila pag-solve ang problema na sa anak ng parent. So, muna siya, share na sila ang ideas, solve na sila ang problems together, and mas ginasupport nila ang child's development both sa school o sa home. And there is a mutual respect upon ani nga stage of understanding. So dili na awkward ang communication ani kay ko naman sila, they work as a team naman. So nala sila ay partnership. So muna siya ang stages sa parent and caregiver relations. So next is parent education. So parent education, teaching parents how to better understand, guide, and support child as they grow and learn. So first we have shared child development knowledge. So teacher help parents understand how children grow, learn, and behave at the different ages. So if you are a teacher, you need to share to the parents kung sa mga bata pag-develop sa mga lang natunan sa school in different ang ilang mga edad. So like for example, mag-istorya ang teacher sa parents na if for example is grade 3 student. So gina-explain sa teacher na grade 3 ang
student is mag-learn na gito, makalearn na po na siya sa how to read ng longer mga stories, and also kanang teacher, mag-explain pa teacher sa parents na pwede po na matabangan yung anak on how to kanang mag-read sila sa story before bedtime. So, pamaagi na ang maka-help sa parents kanang know what the kanang children need pa nila i-improve and still kanang need pa i-learn sa ilang bata. So, next is guide parents in caregiving. So, teacher guide, advise, or suggest to parents on how to take care of their child properly at home. So, if you're a teacher ang teacher po ignan niya ang mga parents na nagpagabit yung mga suggestion on how to mag-care sa ilang mga student, ilang anak, mga guidelines na ma-improve ang ilang student. Like for example, mag-story ang teacher, mag-story ang parents na mag-grade ka sa parents, mag-grade ka mga daily routines sa inyong balay or kanang mga homework na before ka mag-cellphone, dapat buhaton pa rin mo ng mga butang, hindi lang kay nakapokus ka always sa mga gadgets. So, pamagi na ka ng it includes ka ng teaching, ka ng mga habits, mga discipline, para ma-improve ang mga kailangan sa bata na i-improve. So, next is encourage parents' involvement. So, teacher invite parents to take part of their child's education. So, you as a parents, kabalo naman dito ka i-support niyo yung mga student if need ka nila sa school. So, the teacher invite sa mga parents to attend the school meetings and help children with homework. So, you as a parents, you need to pakita mo niyo sa imong anak na nag-support ka sa ila para kung ma-motivate niyo anak na mag-spill out tarong para dili sila binugoy niya sa school. And also, ma-motivate mo sila makalearn sa school kay nakita man nila nga ginasuportahan sila sa ilang mga parents. Next is caregiver relations. First is teamwork among caregivers. So, teamwork among caregivers is a work together as a team to give the best support to children. So, kini ang mga caregivers mga is para nito makahatag yun siya og support gyud sa usa ka sa mga toddler, which is sila gyud mismo ang gabantay. So, they need a teamwork, no? Para mas maatiman sila o mas matagaan sila og full support. So, when they share tasks and help each other, so the work becomes more easier and more effective. So, kung dili na bitaw ka nang sa caregiver lang ang tanan, but kung na siya mga kanang relation sa uban, which is matabangan nila o atiman or kanang taong naayon sila teamwork para mas ma-enhance or mas ma-develop pa yun more ang mga toddler. So next is cooperation and communication. So kini siya is maayo kung na good cooperation o kanang caregivers because kanang gahatag man gud siya o kanang mga information o at the same time po ang caregiver makatalk openly sa mga children, no, labi na katong na mga child nga na mga special needs. So kato sila kung naay mga communication, naay cooperation both is maka-avoid sila og mga misunderstanding, mas matsada pa yun ang productive, mas maayo lang ilang communication o mas mag-develop pa yun more ang ilang mga skills o ang ilang mga schedules o ilang mga ang learning process sa usa ka bata kay naa sila cooperation and communication. So that's why na isa ni caregiver relation is very important to caregiver and the children. Professional relationship. Caregivers should treat each other with respect and keep their relationship professional. So, kani siya is importante ni nga magpakita og respeto o proper nga behavior sa work. Dapat focus lang sa well-being sa mga bata. Dili iapil ang mga personal na mga problema o mga issues. Kung professional ang approach, mas smooth ang teamwork o mas maayo ang environment para sa bata o sa tanan mga staff. So next is respect as the key to adult relationships. So,
Respect is very important for adults to have a good relationships with adults respect each other. They listen, understand, and treat each other kindly. Respect helps build trust and friendship. So there are three elements of relationship. So first is respect caregivers and parents. Respect parents and caregivers. We should be kind and polite to parents and caregivers. Dapat respetuhan nato sila kay sila ang nagatiman sa ilang mga bata. We listen to them and value their ideas about their child. And next is accept different backgrounds. Accept different backgrounds. We should understand that every family is different. Naailain-lain nga cultures, belief, of lifestyle. Dili na to dapat sila nga i-judge diretso ang isa ka tao samot na nga dili na to sila utaw kaila like strangers na sa tuwa. So dapat atong likayan nga mitras malikayan pa nato ato dapat likayan nga dili ta man try sa lifestyle. Dapat open-minded ta. Dapat ipakita nato ang ato kindness and i-accept nato sila sa tanan-tanan like awat bitaw sa uban nga tao ato sila gina-accept. So dapat same parang na mo ba sa uban. So next is use positive communication. So positive communication means speaking in a kind, respectful, and clear way when talking to others. So instead kaya magiging ang other than people or harsh the words, you choose words that can calm and helpful. You can listen carefully, show respect, and try to understand the other person's feelings. It also means using polite language like please and thank you, and giving suggestions instead of blaming. So for example, instead of saying you are wrong, you can say maybe we can try another way. So positive communication helps people feel safe, respected, and understood. It also helps build good relationships and avoids conflict.